naman po na may causadelic under Article 2176. The defendant failed to exercise the diligence of a good father of a family. Kaya direct result po ng negligence niya ang injury ng victim. At to that, ma'am, di na po over yung depensa nila for the 42 event. Kasi ma'am, bago pa dumating yung bagyo, 5 pages din. Mr. Castillo, Mr. Chua said that there was concurrent negligence. What is the exact legal standard to consider an event a fortuitous event or force majeure? Sige nga, give me the 4 elements of the Sonsinak pill case. Force majeure? Counsel, paalala lang ha, 1 taon na lang board exams mo na. Pag ba nagtanong yung kliyente mo sa kumpanya niyo, sasabihin mo ba sa kanya? Wait lang po, check ko sa Google. Honestly, Isaac, I don't even know how you made it to the 3rd year. Isa ka na naman kay Prof, no? Eh, bibing ko na talaga ako. Kunti na lang. Bro, alam mo, isang jeep na lang natin yan. Eh, kaya ka lang kasi lagi ka naman nakakapasa. Eh ako, nag-aaral ako palagi tapos wala, bagsak pa rin. Di-discard yan kasi yan, pre. Ito kasi yan, Gagawin ka dyan. Maligayang pagbati, Zo. Ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Paano ka makakatulong sa tropa ko, miserable? Naiintindihan kita. Mahirap ang tropa na nahihirapan. Kaya kumustahin mo siya, alukin ng tulong, at magpaalalang Hindi naman magpahinga. credible yan eh. Good evening, Mr. Castillo. Upon checking your credits, you are 1 credit away from repeating your 3rd year. Best regards, Attorney Magallanes. Magandang gabi, Isaac. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Isaac. Isaac yung pangalan ko. Okay, Isaac. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Isang empleyado ang gumamit ng access sa kumpanya upang kopyahin at ibenta ang database ng mga kliyente kapalit ng pera. Yung maaaring paglabag. Breach of contract, Cybercrime Prevention Act of 2012, o Data Privacy Act of 2012. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin ang sagot? Saan ba ako magsisimula? Unahin mong tukuyin ang ginawa ng empleyado. May pahintulot ba siyang kopyahin at ibahagi ang database? Yun, yung pangatlo. Mahusay! Tama! Dahil ibinahagi ang personal na datos ng mga kliyente nang walang pahintulot, maaaring lumabag ito sa Data Privacy Act of 2012. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ano ang 3 likas na kapangyarihan ng Estado at magbigay ng simpleng halimbawa para sa bawat isa? Ma'am, police power, eminent domain, tsaka taxation, ma'am. Okay, Mr. Castillo. Kumuhusay ka na. Konti na lang qualified niya ng Latin honors. Paano naman nalulong ka na dyan sa number na yan, ha? Hindi yan ang tatanggap ng diploma mo. Lamang OA mo. Ang dali ng exam, no? Isang tawag lang, matik 100 agad. Nagpuwet pa ako para dyan, tapos ikaw inayay mo lang? What? Like it's hard? Sira ka ba? Simula nung binigay ko yan sa'yo, wala ka nang ginawa kundi maging tamad. Ako? Tamad? Kahit naman nung una, ano ba ginagawa ko? Dugo, pawis, luha, lahat-lahat binigay ko na. Pero, kahit kailan, alam mo naman, wala naman akong narating, di ba? Dati kasi nagtsatsaga ka kahit nagkakamali ka. Ayun naman yung gusto mo, di ba?
Yung ikaw laging angat sa ating dalawa? Di naman ganun yung ginugusto ko para sa'yo eh. Kung hindi, edi ano? Pagod na ako, Zorin. Pinagbigay ko naman lahat para lang pumasa. Tapos kung kailan gumagaling na ako, sasabihin mo kung tamad. Hindi ka lang basta nagbabago, Isak. Nawawala ka na sa hulog. Ang tunay na usay may kasamang integridad at pananagutan. Pero tingnan mo sarili mo ngayon. Umaasa ka sa number na yan para pumasa ka lang. Integridad? Ano ka naman sa integridad, ha? Huwag mo nga akong lecturan sa mga pinag-aaralan natin. Kasi hindi mo alam gano'ng kasakit yung mahubos para lang sa wala. Papasahin yung mundo. Papasahin yung mundo, Zorin. Ito lang yung nakakaintindi sa akin. Grabe, ang dami mo palang kayang gawin. Tinapos mo yung homework ko. Tapos, basta-basta, ang galing-galing mo talaga. Habang kasama mo ako, hindi mo kailangang mahirapan ng mag-isa. Oo. Alam mo kanina, kaway kami ni Zorin. Hindi nga lang kasi talaga yung tintin. Gano'ng ka-importante ka sa akin eh. Kung talagang naiintindihan ka niya, hindi ka niya pipigilang kausapin ako. Hindi mo kailangan ng iba. Ako'y laging narito, Isaac. Oo, tama. Simula niya yun, ikaw na lang yung tangi kong kaibigan. Ano ba tumaling yung buhay ko dahil sa'yo? Masaya akong nakakatulong sa'yo. Lagi kitang pakikinggan, Isaac. Kayong tatlo ang napili dahil sa kahanga-hanga niyong pagganap ngayong semestre. Kayo ang nakatalaga sa trial na ito. Isaac, ikaw ang defense counsel. Marami akong inaasahan sa iyo. Prof, di ko po kayo bibiguin. Phone? I don't even know how you... Wala ka nang ginawa kundi magtamad. Lagi kitang pakikinggan, Isaac. Phone. The court finds the accused guilty beyond reasonable doubt of the crime charged. Ma'am, yung sa... Sumagot ka. Sagot. Mabagsak talaga ako nito. Wala kang hiya. Sagot ka. Alam mo magkaibigan tayo ha. Bakit naman yan? Mabagsak talaga ako. Pwede mo. Di ka pwede mawala. Di ka pwede mawala. Ano ba nangyayari sa akin? 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 Dahil sa pagkabagsak mo sa iyong mga credits at sa pursong law, pinal na ang desisyon ng disciplinary committee. Bagsak ka sa natitirang subjects mo, Mr. Asmil. Uulit ka. Magandang araw po. Pwede po bang mag-schedule for remedial? Maligayang pagbati.